Mula sa pagkakayok-yok ni Celine sa mesa, ay nag-angat siya ng mukha nang makarinig siya ng malakas sa pagtikim. Nakita niya si Baron na nakasandal sa pintuan ng fridge habang hawak-hawak nito ang isang baso na naglalaman ng tubig habang matiim na nakatitig sa kanya. As usual, nakakunot na naman ang noo nito. "I want to eat. Maghanda ka." Utos nito bago dinala ang hawak na baso sa labi nito. Kahit masama ang pakiramdam ni Celine, ay pinilit niyang tumayo mula sa pagkakaupo. Masama ang pakiramdam niya at ayaw niya iyong madagdagan kung papagalitan siya ni Baron. Pagkagising ni Celine sa umagang iyon, ay may kakaiba na siyang nararamdaman sa sarili. Mabigat ang pakiramdam niya, masakit ang katawan at ulo niya. Pero sa kabila niyon, ay pilit pa rin niyang bumangon para ipaghanda ng almusal si Baron at gawin ang trabaho niya. Pero nang nasa kusina na siya, ay umikot ang paningin niya. Kaya sa halip na buksan ang fridge para maghalongkat ng pwede niyang iluto, ay umupo siya sa silya at inuyok-yok doon ang ulo sa mesa. At mula sa pagkakayok-yok, ay hindi niya namalayan na nakatulog muli siya. Hindi pa siguro siya magigising kung hindi lang siya nakarinig ng malakas sa pagtikim ni Baron. Nakakaisang hakbang pa lamang si Celine nang umikot muli ang paningin niya. Muntik na rin siyang mabuwal, mabuti na lang at may matatag na brasong pumaikot sa bewang niya. "Are you okay, Celine?" Tanong ni Baron, dahil siguro ng masamang pakiramdam ay kung bakit nahihimigan niya sa boses nito ang pag-aalala at sa kauna-unahang pagkakataon din ay binanggit nito ang pangalan niya. Hindi siya sumagot, pumikit lang siya at isinandal ang katawan sa matatag na katawan nito para kumuha ng suporta. Nanghihina kasi ang tuhod niya at nahihilo din siya. Kung hindi niya gagawin iyon, ay baka matumba siya. Narinig niya mahinang pagbumura ni Baron. And next thing she knew, ay buhat-buhat na siya nito. Hindi naman siya nagprotesta sa ginawa nito dahil wala siyang lakas at ang nais niya sa sandaling iyon ay humiga sa kama at matulog. Masama talaga ang pakiramdam niya. Bihira lang tamaan ng sakit si Celine at sa kinamalas-malasan ay dito pa sa bahay ni Baron siya tinamaan ng sakit. Nagkasakit siguro siya dahil sa sobrang stress, dahil sa mga pinag-uutos ni Baron sa kanya. Maya-maya ay naramdaman ni Celine sa kanyang likod ang malambot na kama. Nang magbulat siya ng mata, ay kitang-kita niya ang pag-aalala sa mukha ni Baron habang nakatingin ito sa kanyang mukha. Napakurap-kurap si Celine. Baka kasi namamalikmata na naman siya. Pero kahit nakailang kurap na siya, ay iyon pa rin ang nakikita niya sa mukha nito. His eyes were softer too. Parang hindi si Baron ang nakikita niya. Parang ibang Baron ang nasa tabi niya sa sandaling iyon. "Are you okay?" Tanong nito. Hindi siya sumagot at sa halip ay nakatitig lang siya rito. Umupo si Baron sa gilid ng kama. Umangat ang kamay nito para sapuhin ang noo niya. Hindi pa ito nakontento sa pagsapo sa noo niya. Isinunod kasi nito ang kanyang leeg. Damn, mahinang mura nito pero umabot naman iyon sa kanyang pandinig. "Mainit ka? May gamot ka ba dyan?" Tanong nito sa kanya maya-maya. Umiling naman siya bilang sagot dahil bihira lang naman siyang magkasakit. Hindi na siya nag-stock ng gamot. Hindi naman kasi niya nagagamit iyon. Tumayo si Baron mula sa pagkakaupo nito sa gilid ng kama at kahit masama ang pakiramdam niya ay hindi niya napigilan ang manlaki ang mata nang akmang bubuhatin muli siya nito. Pinigilan niya ang braso nito. Salubong ang kilay nitong tumingin sa mukha niya. "Bakit? Dadalhin kita sa hospital." Salubong pa rin ang kilay na sagot nito. Sa kabila ng nararamdaman ay hindi niya napigilan ang sariling mapangiti. "What?" Ani ni Baron na masungit na tinig. "Hindi mo na kailangan dalhin ako ng hospital. Simpleng lagnat to. Inom lang ng gamot at konting pahinga. Gagaling na ako." Wika niya kay Baron. Akmang bababa siya ng kama nang pigilan siya nito. "What the hell are you doing?" Singhal nito sa kanya. Napakurap-kurap si Celine habang nakatingin siya kay Baron. "Bibili sana ako ng gamot." "Are you out of your mind?" Pagalit na wika nito. "Muntik ka na nga matumba kung hindi lang ako maagap kanina.
Tapos ngayon, nais mo pang lumabas para bumili ng gamot? Hindi mo ba naisip kung anong pwedeng mangyari sa'yo sa labas? Paano kung nahimatay ka sa daan? Paano kung may masamang nangyari sa'yo? Hindi ka ba nag-iisip? Pagpapatuloy nito. Mahihimigan pa rin sa boses nito ang galit. Nais naman niyang magsalita sana para idepensa ang sarili, pero walang gustong lumabas sa bibig niya. Gusto niyang sabihin rito na wala namang bibili ng gamot para sa kanya, kaya siya na lamang ang bibili para sa sarili niya. Hindi naman niya pwedeng utusan ito dahil alam naman niyang hindi ito susunod. Napayuko na lamang si Celine. Nakatingin lang siya sa magkasalikop niyang mga kamay. Nakita niyang may pumatak na butil na luha sa mga iyon. Hindi niya namalayan na may luha na palang sumuhaw sa mga mata niya. Agad niyang pinunasan ang mga luhang naglanda sa pisngi niya bago pa iyon makita ni Baron. Pilit din niyang ikinalma ang sarili. Marahil dala siguro ng masamang pakiramdam. Dinagdagan pa ng sermon ni Baron at pagiging miserable niya sa sandaling iyon ay hindi niya namalayan ang luhang nakatakas sa mga mata niya. "I'm sorry." Narinig niyang wika ni Baron kapag daka. Siniguro muna ni Celine na wala ng bakas sa luha sa kanyang mata bago siya nag-angat ng tingin. Nakita niya si Baron na hinahagod dito ang sariling batok habang nakatingin ito sa kisame. "I went over the line." Dagdag pa nito. Parang talagang hindi si Baron ang nasa harap niya ngayon. Iba kasi ang ugali ng nasa harap niya, unlike the Baron she first met. Para kasing hindi na ito ang Baron na parang mabangis na tigre at sa sandaling iyon ay para na itong maamong tigre. "Sorry din." Hingi din niya ng patawad. Lumapit sa kanya si Baron at iginiya siya nitong muling mahiga sa kama. Kinumutan din siya nito. "Rest," utos ni Baron kay Celine bago ito tuluyang lumabas ng kwarto. Naalimpungatan si Celine nang maramdaman niya ang mainit na kamay na humaplos sa noo niya. Kahit gising na ay hindi pa siya nagmulat ng mga mata. Nakikiramdam kasi siya sa paligid hanggang sa makarinig siya ng isang boses. Hindi na kailangang imulat ni Celine ang mga mata para alamin kung kaninong boses iyon. Kilalang kilala kasi ni Celine kung kanino ang boses na iyon. "Yes, she's sick." Narinig niyang wika ni Baron. "Anong pwede kong gawin? Do I need to take her to hospital? Or call a doctor instead?" Sa pagkakataong iyon ay doon lang nagmulat ang mga mata ni Celine. Nakita niya si Baron na nakatalikod sa kanya. Hawak nito ang cellphone. Sa sumunod na sandali ay hindi ito nagsalita. Tanda marahil na nakikinig ito kung sino man ang kausap nito sa kabilang linya. "How do I do that?" Mataas ang boses sa tanong nito sa kausap. Kahit nakatalikod ito ay nahinuha ni Celine na nakakunot ang noo nito. "For Pete's sake, hindi ko alam kung paano gawin ang sinasabi mo." Pagalit na wika nito sa kausap. "I'll just take her to the hospital." Maotoridad na tugtong nito. Hindi na naman ito nagsalita. Marahil ay nakikinig na naman ito sa sinasabi ng kausap. Tumangu-tangu ito. Narinig din niya ang pagbuntong hininga nito. Okay, I'll do it." Pigil niya ang hininga nang humarap si Baron sa gawin niya. Sa kabila man ng mabigat na nararamdaman ay nginitian niya ito ng matamis. Napansin din ni Celine ang paglambot ng ekspresyon ng mata ni Baron habang nakatitig sa kanya. Pinatay na nito ang tawag, saka nito binulsa ang cellphone sa suot na pantalon nito. "You're awake," ani ni Baron habang naglalakad palapit sa kanya. Bumangon siya at sumandal sa headrest ng kama. "Kumusta na ang pakiramdam mo?" Tanong nito nang sa wakas ay nakalapit ito sa kanya. "Medyo mabigat ang ulo ko," sagot niya. "You need to eat para makainom ka na ng gamot," wika ni Baron. Tumango siya. Lumabas ito ng kwarto, pero hindi naman nagtagal ay bumalik na ito. Pero pagbalik niya ay may daladala na itong tray. "Hindi ako marunong magluto, kaya pagtiyagaan mo na lang to." Tukoy nito sa cup noodles na nakalagay sa tray na bitbit nito. Inilapag ni Baron ang tray sa ibabaw ng bedside table. Kinuha nito ang cup noodles at inabot iyon sa kanya. "Mas makakabuti daw sa'yo kapag humigop ka ng mainit na sabaw." "Salamat," aniya.
Tinunguan lamang siya ni Baron. Hindi ito umalis sa kwarto niya nang umpisahan niyang kainin ang bigay nito. Ramdam na ramdam ni Celine ang mga titig ni Baron sa kanya. Kahit hindi siya nakatingin rito, hindi tuloy niya maiwasan ang ma-conscious sa itsura. Aminado siyang magulo ang buhok niya. Hindi pa kasi nasasayadan ng suklay iyon mula kanina. Pilit na lamang niyang iwinaksi sa isipan ang hitsura niya at pinagtuunan ng pansin ang noodles na kinakain. Nang matapos siya sa kinakain, ay may inabot sa kanya si Baron na gamot at isang basong tubig. Tinanggap niya iyon at ininom. Nagpasalamat siyang muli rito nang iabot niya rito ang wala ng laman na baso. Lumabas muli ito ng kwarto. Pagbalik nito ay may dala na itong palanggana at bimpo. Mababakas sa mukha nito ang pagkaasiwa habang bitbit nito ang bagay na iyon. Pupusta si Celine na itong unang pagkakataon na nakabitbit si Baron ng ganoong bagay sa harapan ng ibang tao. Nang inilapag ni Baron ang bitbit nito sa ibabaw ng kama, ay nagsalita siya. Ako na lang, aniya. Akmang aabotin niya ang bimpo nang pigilan siya ni Baron sa pamamagitan ng paghawak sa kamay niya. Tulad ng unang pagkakataon na nagdikit ang mga balat nila, ay nakaramdam siya ng kakatuwang init na dumadalaw sa buong katawan niya. Nadagdagan iyon ng init na nararamdaman niya sa sandaling iyon. Ako na, maotoridad na wika nito bago nito kinuha ang bimpo. Pero hindi na niya natuloy ang akmang pagprotesta nang tiningnan siya nito ng masama. Okay, pagsuko niya at muling sumandal sa headrest ng kama. Hinayaan na lamang niya ito. Kung iyon ang gusto nito, ay pagbibigyan niya ito. Ibang-iba talaga ang Baron na nasa harap niya ngayon. Ang kilala kasi niyang Baron ay napaka-dominante at may pagka-arugante. Taliwas sa Baron na kasama ni Celine ngayon na maalaga. Wala ka bang pasok ngayon sa trabaho? Tanong ni Celine habang pinupunasan nito ang mukha niya. Baka may importante kang gagawin sa opisina. I'm the boss. Maikling tugon nito. Sa sumunod na sandali ay namayani ang katahimikan sa kanilang dalawa. Why are you doing this to me? Putol ni Celine sa katahimikan. You're in my house, kaya responsibilidad kita. Simpleng sagot ni Baron. Thank you, sambit niya. Sa pagkakataong iyon ay tumingin ito sa mukha niya. Thank you for taking care of me. Aniya na nakangiti. Huwag kang mag-alala. Kapag magaling na ako, babawi ako sa'yo. Pagpapatuloy niya. Hindi ako humihingi ng kapalit. Simpleng sagot nito. Nang matapos ito sa pagpuna sa kanya ay tumayo na ito. Tumingin ito sa mga closet niya. May ideya na si Celine kung ano ang iniisip ni Baron sa sandaling iyon. Ako na, nahihiyang wika niya. Kahit hindi niya nakikita ang sarili, ay alam niyang namumula ang magkabiling pisngin niya. Sumulyap sa kanya si Baron. Napakurap-kurap muli ang mata niya nang makita ang ngiting nakasungaw sa labi ni Baron. Kahit masama ang pakiramdam, ay hindi pa rin niya mapigilan ang sariling puso na tumibok iyon ng mabilis. Okay, tawagin mo ako kapag may kailangan ka. Ani ni Baron. Lalabas na sana ito ng kwarto nang tawagin niya ang pangalan nito, dahilan para huminto at lumingon sa kanya. Do you need anything? Tanong nito nang maghinang ang mga mata nila. Umiling siya. You should smile more often. Sa halip na wika niya. Hindi niya hinintay sumagot ito. Humiga na siya sa kama at tinalokbong ang kumot hanggang sa ulo niya. Napangiti si Celine nang sa wakas ay tapos na ang ginuguhit niya sa kanyang sketchpad. Inipit niya ang ginamit na lapis sa tenga niya at pinagmasdan ang iginuhit. Buong maghapon din ang ginugol niya matapos lang ang kanyang iginuguhit. Pagkatapos kasi niya sa gawaing bahay ay inabala niya ang sarili sa pagguhit. Napangiti muli siya habang pinagmamasdang mabuti ang iginuhit sa sketchpad niya. Kuhang-kuha kasi niya ang ekspresyon ng mukha ni Baron. Naiguhit niya ng tama ang magandang mata nito, ang ilong at syempre ang nakangiting labi nito. Hindi kasi maalis sa isip ni Celine ang nakangiting sumungaw sa labi ni Baron nung inalagaan siya nito nung may sakit siya. Kaya nga sa panaginip ay iyon ang nakikita niya.
Tila may gayuma ang ngiting iyon dahil hindi iyon maaalis sa isipan niya. Tila siya nahuk sa simpleng ngiti ng binata. Hindi maipaliwanag ni Celine kung bakit biglang nag-iba ang nararamdaman niya para kay Baron. Nag-iba yung nararamdaman niya rito matapos siya nitong alagaan nung magkasakit siya. 4 na araw na ang nakakaraan. Hindi lubos akalain ni Celine na alagaan siya ni Baron nung magkasakit siya. Wala kasi sa personality nito iyon. Dominante kasi ito at may taglay na aura nito na nakakatakot. Pero simula ng araw na ilalagaan siya nito ay biglang nagbago ang pagtingin niya rito. Sa isang iglap ay basta na lang nawala yung inis na nararamdaman niya rito sa pagiging dominante nito at napalitan iyon ng kakaibang damdamin. She couldn't explain to herself kung ano ba talaga ang damdamin na iyon, kung ano ba ang damdaming nararamdaman niya para sa lalaki. Nasa stage pa kasi siya na kung saan pinag-aaralan niya kung ano ang nararamdaman niya para rito. Ayaw naman niyang pangunahan ang nararamdaman. Hindi pa kasi siya sigurado kung love na ba iyon. Maaari kasing attraction lang ang nararamdaman niya kay Baron. Attraction dahil sa ganawa nitong pag-aalaga sa kanya nung magkasakit siya. Kailangan muna niyang makasigurado sa nararamdaman bago siya gumawa ng anumang hakbang. Paano kapag hindi lang simpleng attraction ang nararamdaman mo kay Baron? Tanong ng isang bahagi ng isipan. Paano kapag nalaman mong mahal mo na pala siya? Anong gagawin mo? I cross the bridge when I get there. Sagot naman niya sa tanong ng isipan. Biglang lumukso ang puso ni Celine nang marinig niya ang tunog ng doorbell. Kip-kip ang kanyang sketchpad. Dali-dali siyang nagtungo sa pintuan para pagbuksan ang nagdoorbell. Her heart beating so wildly like a beast na mapagbuksan niya si Baron. At tumato ding sumilay ang ngiti sa labi niya nang magtama ang mata nila. May kakaiba na naman siyang emosyon na nakikita na dumaan sa mata nito na hindi niya kayang bigyan ng kahulugan sa sandaling iyon. Iyon din ang dahilan upang mas lalong bumilis ang tibok ng puso niya. God, ano kaya itong nararamdaman ko para sa kanya? Laba ito o isang attraction lang? Hindi magawang ikurap ni Celine ang mga mata nang umangat ang isang kamay ni Baron patungo sa kanyang mukha. Naisa na niyang ipikit ang mga mata pero hindi niya nagawa. Gusto kasi niyang titigan ang gwapong mukha ng laking kaharap niya. Noong kunin nito ang lapis na nakaipit sa tenga niya, ay doon lang niya nagawang ikurap ang mga mata. Maya-maya ay napadako ang tingin ni Baron sa kip-kip niyang sketchbook. Humigpit ang pagkakahawak niya roon. Nahiya kasi siyang ipakita rito ang iginuhit niya. Baka kasi kung anong isipin nito kapag nalaman nitong iginuguhit niya ang mukha nito. Kumain na po ba kayo, sir? Tanong niya nang makapasok na ito sa loob. Isinarado niya ang pintuan, saka bumaling kay Baron. Nakita niya na niluwagan nito ang suot na necktie. Hindi pa, ano bang niluto mo? Tanong ni Baron. Nothing special, she said and shrugged her shoulder. Tell me about something yourself. Naibaba ni Celine nang wala sa oras ang hawak na baso nang marinig ang tanong ni Baron sa kanya. Katatapos lang niyang kumain ng hapunan ng sandaling iyon. Sumasabay na siya rito sa pagkain simula nung una siya nitong inimbitahan na sumabay rito. Nang minsan kasing hindi siya sumabay rito ay pinagalitan siya nito. Hindi alam ni Celine kung bakit nagalit sa kanya si Baron, kaya simula noon sa tuwing kakain ng binata ay sumasabay siya. Takot lang niyang napagalitan. Tell me something about yourself. Tanong muli ni Baron nang hindi pa siya sumasagot at nanatili pa rin siyang nakatitig sa mukha nito. Hindi niya maintindihan si Baron kung bakit bigla-bigla na lamang itong nagiging interesado sa kanya. Well, hindi naman niya ito masisisi. Talaga naman kasing ka-interes-interes siya. Lihim na lamang siyang napapahigikik sa kanyang isipan. Sasagutin mo ba ako? O tititigan mo na lang ang mukha ko? Ani ni Baron. Humalakip-kip ito at sumandal ito sa silyang kinauupa nito. Bakit yata bigla ka na lang naging interes? Well, I am a painter. Kabig niya bigla nang paningkitan siya ng mata ni Baron. Ayon sa magulang ko, bata pa lang daw ako. Mahilig na daw akong gumuhit. Dala-dala ko iyon nung elementary at high school ako.
Kaya pagkatuntong ko ng kolehiyo, fine arts ang kinuha kong kurso. Now, I am a painter and the rest of the story. Pagkukwento at pagtatapos si Celine sa kwento niya. Kinuha niya ang basong inilapag niya kanina sa mesa at dinala yon sa kanyang bibig nang maramdamang tila nanunuyo ang kanyang lalamunan sa intensidad ng tinging ipinagkakaloob ni Baron sa kanya sa sandaling iyon. "What about your family? Where are they?" Sunod-sunod na tanong ni Baron. Hindi na niya nasagot ang sumunod na tanong ng binata nang biglang magring ang cellphone niya. Dinukot niya iyon sa bulsa ng suot na short. Nanlaki ang mata niya nang makita kung sino ang tumatawag sa kanya. Hindi niya napigilan ang mapamura sa isipan. "What's wrong?" Inalis ni Celine ang tingin sa tumutunog na cellphone at napatingin siya kay Baron na ngayon ay salubong ang mga kilay. Mukhang napansin ng binata ang naging ekspresyon ng mukha niya. Excuse me, I'll just take this call." Sa halip na wika niya, she excuses herself too. Hindi na niya hinintay na sumagot ito, bagkus ay tumayo na siya. Hindi pa siya tuluyang nakakalayo nang sagutin niya ang tawag. "Papa, napatawag po kayo?" Bungad na tanong niya sa kabilang linya. "Sabi ni Anthony nagbabakasyon ka daw sa Batangas?" Bungad na tanong din ng ama sa kanya. Nakagat ni Celine ang ibabang labi. Opo papa," simpleng sagot niya. "Bakit sa Batangas mo pa naisipang magbakasyon? Hindi ka na lang umuwi dito sa probinsya at dito ka na lang sana nagbakasyon." Kahit hindi nakikita ni Celine, ay alam niyang nakakunot ang noo ng ama. Sa pagkakataong iyon, ay hindi nalabi ang kinagat ni Celine ang kuko na nasa daliri. Nag-iisip kasi siya kung ano ang sasabihin niya sa kanyang ama. Matagal na kasing nakaplano ang pagbabakasyon ko rito, papa," sabi niya. "Kailan ka naman magpaplano na umuwi rito?" "Pagkatapos ko pong magbakasyon rito, dediretso po ako dyan," wika niya sa ama. "Sige po papa, may gagawin lang po ako. Pakikumusta na lang po ako kay mama. I love you," pamamaalam niya. "Sige, mag-ingat ka dyan," wika ng kanyang ama bago nito pinutol ang tawag. Nagpakawala ng marahang buntong hininga si Celine. Pagkatapos ay muli niyang isinuksok ang cellphone sa bulsa, saka siya bumalik sa kusina. Pagkapasok niya roon ay hindi niya napigilan na manlaki ang mata nang makita si Baron na hawak-hawak ang kanyang sketchpad. "Sir?" Pagkuha niya sa atensyon nito, tumingin ito sa kanya. "You draw this?" Tanong nito habang itinaas nito ang hawak na sketchpad. Tumango lang siya bilang sagot. Nasisiguro din ni Celine na kulay kamatis na ang pisngi niya. "This is me," anito at muling tiningnan ng sketchpad. "Pwedeng sa akin na lang to?" Hindi niya magawang makapagsalita kaya tumango na lamang siya bilang sagot.